Day 17 ng impeachment trial. Another 25 million pesos down the drain. At anong nangyari sa impeachment proceedings? Ito si Attorney Mike Operario. Pag-usapan natin yan. At kanina nga, nasaksihan natin yung ika-17 araw ng pagdinig dito sa impeachment. At kagaya ng inaasahan naman natin dito sa cross-examination, ay mas lalong titibay ang depensa ng panig ni Sara Duterte. And that is exactly what happened because in the cross-examination of the defense, of course, it will favor yung kanilang kampo because that is a witness for Sara Duterte. And this is the dangerous thing about calling a hostile witness, kagaya ng estratehiya ngayon nitong kampo ng prosecution. Because a hostile witness is a witness that is not within your control. Hindi ka may control sa testimonya niya. Hindi mo pwedeng diktahan yan. And you are hoping na magkakamali lamang itong testigo at pagkatapos you will pounce on it. Doon ka aatake doon sa pagkakamali ng testigo na yan. Ang problema nila dito kay Gina Acosta, no matter how simple she is, mukhang ordinaryong empleyado lang, limited ang Tagalog, not very articulate, doesn't look very smart. However, she knows her job. Alam niya yung trabaho na kanyang ginagawa. And all she had to do was to stick doon sa proseso na kanyang ginagawa and kailangan lang niyang sabihin kung ano yung alam niya. The prosecution tried to drive yung testimonya ni Acosta patungo doon sa pananagutan na alam ni VP Sara ang pag-release ng pera, ang may instruction siya, pero hindi nila mapatunayan na nakinabang si Sara Duterte doon sa pera kasi ang paulit-ulit ang lumalabas doon sa sagot niya, kahit sa pagtatanong ni Jesus Cordero at ng iba pa mga senator judges, hindi hinawakan ni Sara Duterte ang pera. So it basically was all about the exchange between her, La Chica, medyo critical lang na questioning dito kay Gina Acosta would probably be yung pagtatanong ni Jesus Cordero about disbursement. Na siya ang disbursing officer. Bakit si La Chica ang nagdi-disburse ng pera? Which I think is a misinterpretation or misappreciation ng kung ano yung word na disbursement. Si Gina Acosta, as the disbursement officer, her duty was to make sure na yung pera, yung pondo na para sa kanila is being released to the appropriate person. At that particular time, that appropriate person is La Chica. Sa kanyang pananaw, si La Chica ang dapat na mag-abot niyan doon sa mga dapat niya mapuntahan because these are confidential matters. Hindi pwedeng siya ang personal na mag-aabot ng mga pera nito. Kaya nga merong mga confidential agents or supposed to task to handle this. Now this will boil down eventually on a question or interpretation of law, which kung mayroong question agad as to the interpretation of law, criminal liability will no longer attach. Kasi kung hindi malinaw yan from the very start, kung anong sinasad sa batas, kung sino ang allowed na pa-receive ng pera at anong difference yan sa disbursement, then meron ka ng legal defense. That now works to the benefit of Sara Duterte. Kaya ang nangyari nito sa frustration ng prosecution, they resorted to name-calling. Even sina ligutan, mga insinuation, walang common sense, walang utak itong witness. Si Raffy Tulfo asked the same question, even brazenly asking her if she's stupid, which is very uncalled for. Nagkataon lang na senador siya, kaya hindi siya pwedeng i-question about yung misleading questions or badgering the witness. Pero those kind of statements are typical of Tulfo, pero doesn't bring him anywhere closer to the truth or dun sa position na gusto niya mangyari. Of course, he being part of the majority, alam na natin kung saan siya puposisyon. Alam natin kung paano siya boboto. Pero ang problema niya diyan, hindi nila maggamit itong venue nito, yung impeachment, to discredit si Sara Duterte. Again, the purpose of the prosecution here, ang dapat nilang magiging emphasis dito, ay yung pera, yung 125 million, yung 500 million na galing sa DepEd, ay na-release sa utos ni Sara Duterte
kinuha ni Sara Duterte, pinakinabangan ni Sara Duterte, at ito yung kanya naging unexplained wealth. So far, none of that has happened. Malayong-malayo pa sila doon sa gusto nila. Pero ako isang kaibigan na dilawan. At itong maganda doon sa mga totoong kaibigan, merong respeto. Bagamat siya ay dilawan, alam niya ang aking posisyon tungkol dito, nire-respeto niya ako. Ako din, nire-respeto ko yung kanyang posisyon. Pero, magandang tanong niya sa akin dito kanina. Sabi niya, bro, gusto mo bang madinig yung aking opinion tungkol sa nangyayari dito sa Senado? Sabi niya, pero palagay ko alam mo na to. Well, sabi ko, go for it. Take your shot. Sabi niya, tingin ko alam ng prosecution that they don't have the numbers. They cannot reach 16. They cannot remove Sara. However, gusto nilang matuloy itong impeachment kasi they're hoping na masisiraan nila si Sara Duterte sa pamamagitan ng proceedings na ito. That's why pilit na sinasama or binabanggit yung mga word na mga scam, yung mga pagdudugtong kay La Chica na binibigyan ito ng instruksyon ni Sara Duterte, yung mga insinuations na merong katiwalian. Because there is no evidence to prove it, they're gonna resort to insinuations na lang. Because this is about propaganda. And I told him, tama ka. That is exactly what I've been saying from day one. This impeachment proceedings is nothing but propaganda. Wala akong problema kung magpropaganda kayo. Ang pink, ang dilaw, ang administrasyon, pati mga NPA, mga komunista. Magpropaganda kayo laban kay Sara. That's fine and good. Kasi trabaho nyo yan. That's the nature of who you are. That's your nature. Manira. Diba? Kasi mga politiko kayo, mga intrigero, intrigera. That's your job. Diyan kayo kumikita. Gawin nyo yan. But, do you really have to use our money? The people's money? Para maglunsad kayo ng sarili nyong propaganda? Bakit hindi nyo gastusin yung mga pera ninyo na magawa kayo ng sarili nyong propaganda? Sigurado naman tayo maraming mga kumita dyan sa flood control. Ba't di nyo ubusin yan? Kami na nga nagbabayad ng sweldo ninyo. Pati pambili ng boto nyo, kami na nagbabayad sa pamamagitan ng AIX, ng TUPAD, 4Ps, at AKAP, kung ano-anong mga ayuda na pinamimigay nyo. Hindi naman nyo pera yan. Pera ng taong bayan yan. Pero kami na rin ang nagbibigay sa inyo, kami na rin nagbabayad, yung buwis ng taong bayan, ang ginagastos nyo dyan. Yung mga kickback, yung mga SOP, na dati itong ginagastos sa mga politiko, sa tuwing halalan, hindi na nangyayari ngayon. Kasi yung SOP kanila na lang, at yung pambili ng boto, sa atin pa rin ang gagaling. Pati ba naman itong kampanya ninyo, yung propaganda ninyo laban kay Sara Duterte? Kami pa rin ang magbabayad. As of today, we have already spent 425 million. That's 425 million na dapat ay nagamit natin sa mga bagay may kapararakan para sa bayan, makatulong doon sa mga naapektuhan ng baha. Pero hindi. Gagastusin natin to sa isang walang kwentang sarswela kagaya nito. Kung bigyan kita ng 25 million ngayon, siguro may tatawid ka na nito hanggang sa katapusan ng iyong buhay. Huwag mo lang gagastusin sa sugal at sa bisyo mo. Pero, kung may 25 million ka, you're set for life. Pero would you imagine, ginagastos natin itong 25 million ito para lang sa kapritsyo nilang lahat. Para sa lahat ng mga gusto nilang mangyari sa ating bansa. Pero tayong lahat ng mga iskombro, tayong mga Pilipino, hindi na tayo magpapaloko dito. Kasi patuloy tayong nagmamasid, patuloy tayong nakikilahok, patuloy tayong nag-aaral. Kasi alam nating lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. We are the resistance.